hinawakan ni Carlos Chaloy Delgado ang 63 anyos na morenong matanda sa likod ng kanyang lumang diaket. Umalis ka sa upuang iyan. Aso. At kinalatkat siya pababa mula sa silya ng charinderiya. Sabado ng umaga, puno ang kainan. Tumigil ang bawat tinidor. Humawak si Mang Macario Santos sa gilid ngang mesa. At tinitigan si Chaloy ng diretso sa mata. Mas matagal na akong kumakain dito kaysa sa itinakbongang buhay mo, iho. Inilapit ni Chaloy ang mukha niya. Sumasagot ka pa sa akin. Ang tatay ko ang hepeng pulisya. Sabi ko, sa labas kumakain ang ngahayop. Hinawakan niya ang kwelyo ni Mang Macario gamit ang dalawang kamay at kinalatkat siya sa sahig na baldosa. Humarurot ang masilya, nakabasak-basak ang mapinggan. 12 tao ang nanunod. Walang ni isang bumuka ang bibig. Inihagis ni Chaloy ang matanda sa simento ngang bangketa at tumawa. Ang hindi niya alam, ang dahilan kung bakit siya ang naging pinakabobo at pinakamangmang na tao sa buong probinsya ng Batangas ng umagang iyon, ay kung sino ba talaga ang pinakbuhatan niya ng kamay. Para maintindihan mo ang nangyari, kailangan mong makilala kung sino ba talaga si Mang Macario Santos. Dahil walang sinuman sa kwartong iyon ang may ideya. San Isidro, Batangas. Populasyon. Humigit. Kumulang 18,000. Ang uringang bayan kung saan kilala ng lahat ang pangalan mo, ang buhay mo, at kung ano ang inulam mo nung nakaraang Martes. May mga lumang istruktura pa rin mula pa noong dekada 40 ang kalsada ng bayan. Isang barberya na may umiikot na poste, isang hardware store na amoy kusot at langis ng makina, at isang munisipyo kung saan kabisado na, clerk ang kaarawan mo. 2 taon na ang nakalipas, bumoto ang bayan para gibain ang rebultongang isang mapang-abusong warlord sa gitna ng plaza. Mainit na mga pagpupulong, mga matatandang nakakainitan at nagsisigawan. Sa huli, giniba nila ito. Ngunit ang blangkong sementong pedestal ay naroon pa rin. Tila ba hindi pa makapagpasya ang bayan kung ano ba talaga ang pinaniniwalaan nito. At sa pinakagitna ng kalsada, naroon ang Rosas Tapsilogan. 22 taon ng pag-ari ni Aling Rosa ang karinderiya. Isa siyang ginang na nasa edad 50s. May mga braso na humubok dahil sa walang tigil na pagbaliktat nga kawali at boses na kayang magpatahimik ng buong kwarto kahit hindi sumisigaw. May makurtinang checkered sa bintana at isang tansong kampanilya sa itaas ng pinto na tumutunog tuwing may papasok. Ang amoy ngang sinanga na bawang at pinipritong tapa ay sasalubong na sa iyo bago pa man tumapa ang paa mo sa loob. Ang maregular na customer ay may kanya-kanyang paboritong pwesto, sariling tasa at sariling mahindi sinasalitang batas, at wala-walang sinuman ang mas matagal nang kumakain kina Aling Rosa kaysa kay Mang Macario. Tuwing Sabado ngang umaga, eksaktong 8:15, tutunog ang kampanilya at papasok si Macario. Parehong nakasanayan sa loop ngang 11 taon. Isasabit niya ang kanyang lumang canvas jacket sa ikatlong sabitan malapit sa pinto. Sabitan niya iyon. Alam ng lahat. Nakahanda na ang kape niya bago pa man siya umupo. Kapeng barako, walang asukal, nakalagay sa isang basak-basak na ceramik na tasa na ayaw itapon ni Aling Rosa. Magandang umaga, Mac. Magandang umaga, Rosa. Ayon lang. Iyon lang ang kailangan nilang sabihin. Si Macario ay 63 anyos. Matangkad. Payat ang uringang kapayatan na nagmula sa ilang dekadang disiplina. Hindi sa pagdidieta. May kupas na peklat sa kanyang kaliwang braso. Magaspang ang kanyang nga kamay, ngunit matatak. Tuwing bumubukas ang pinto, sumusulyap ang mga mata niya ritong kalahating segundo. Mabilis na pag-obserba bago bumalik sa binabasang dyaryo. Napakatuwid niyang umupo. Hindi matigas, kundi tuwid. Tila ba nakalimutan ng kanyang gulugot kung paano kuba. Wala siyang suot na medalya.
Walang pin, walang sombrero na may logo ng militar. Walang anumang senyales kung sino siya o kung ano ang nagawa niya. Para sa kahit sinong papasok ng umagang iyon, isa lamang siyang matandang umiinom ng kape at nagbabasa ng balita. Ganun ang eksaktong gusto ni Machario. Ngayon, sa kabilang banda ng San Isidro, may isang pangalan na kinatatakutan. Delgado. 14 na taon nang pinamumunuan ni Hepe Gerardo Delgado ang San Isidro Police Station. Siya ang uri ng tao na nakikipagkamay sa simbahan tuwing linggo at nakbabaon ng magreklamo tuwing Lunes. Ang anak niyang si Chaloy ay 28 anyos. Sa teknikalidad, isa siyang pulis sa kabilang bayan. Ngunit sa San Isidro, kumikilos si Chaloy na tila siya ang may suot ng tapak ng kanyang ama. Mainkay, mapakmatas, at laking nakahanap na mapapalalahanan na ang makadelhado ang nakpapatakbo ng bayan. Pinag-usapan ng mga tao sa bayan si Chaloy na tila isang bagyo na nakikita nilang paparating. Hindi mo ito sinasalubong. Umiiwas ka na lang. Ang mamahihirap na residente ang mas nakakakilala sa kanya. Nakasanayan na ni Chaloy na magpakita sa mga lugar kung saan hindi siya kailangan. Mga checkpoint na umaabot ng 45 minuto. Mga reklamo sa ingay na isinampa laban sa mga bahay na tahimik naman. Laking parehong makabarangay. Laging parehong mga mukha. At walang nangyayari sa mga reklamo. Dahil lahat ng papel na may pangalan ni Chaloy ay nauwi sa lamesa ng tatay niya. At si Hepe Gerardo Delgado ay may kakaibang talento sa pagpapawala ng nga dokumento. Nang Sabadong umagang iyon, bandang 8:30, tumunok muli ang kampanilya kina Aling Rosa. Pumasok si Chaloy Delgado kasama si PO1 Kevin Soriano. Nasa duty si Kevin. Naka-uniforme, may sapa, belt at baril. Si Chaloy ay off-duty. Naka-jeans, bota, at may shades na nakasabit sa ulo. Ngunit pumasok siya na tila pak-ari niya ang lugar. Umupo sila sa mesa malapit sa bintana. Umorder si Chaloy nang sapat ang lakas ng boses para marinig ng buong kainan. Tumatawa si Kevin sa lahat ng sinasabi niya. Pagkatapos ay napansin ni Chaloy si Machario sa counter. Naagiba ang kanyang ekspresyon. Hindi biglaan. Nagsimula ito sa mga mata. Nanlit. Tapos tumigas ang panga. Tapos ang tingin na iyon. Ang tingin na nagsasabing may isang tao sa silid na ito na hindi nabibilang doon. Nakita iyon ni Aling Rosa. Humikpit ang hawak niya sa hawakan ng pitsel ng kape. Nakita rin iyon ng regular na customer. Bigla na lang silang naging masyadong interesado sa kanilang mga itlog. Nag-iba ang hangin sa charinderiya. Mararamdaman mo ito. Parang bumaba ang temperatura sa loob ng 2 segundo. Nagsimula ito sa paraang palaging ginagawa ni Chaloy. Hindi sa suntok, hindi sa sigaw. Sa boses na sapat lang ang lakas para marinig ng tamang tao. Alam mo kung anong problema sa bayang ito, Kevin? Sumandal si Chaloy sa inupuan niya. Nakabuka ang mabraso sa likuran ng silya. Hindi siya nakatingin kay Kevin noong sinabi niya iyon. Nakatingin siya kay Machario. Dati, papasok ka rito at kilala mo lahat. Ngayon, may kung sino-sinong mataong basta na lang sumusulpot upo kung saan nila gusto at umaktong parang pag-ari nila ang lugar. Tumawa si Poixie, Kevin Soriano. Siya ay 26 anyos, semikalbo, at malaki ang lig. Ang uring ang bagitong pulis na tumatawa sa kahit anong sabihin ng pinakamaingay na tao sa kwarto. Sumulyap siya kay Machario at pabalik kay Chaloy. Alam na alam niya kung sino ang tinutukoy ni Chaloy. Hindi tumingala si Machario. Inilipat niya ang pahinangang kanyang diaryo at dahan-dahang humigop ng kape. Mainit ang tasa sa kanyang palat. Naglalangis pa ang tapa sa kanyang plato. Narinig niya ang bawat salitang binitawan ni Chaloy.
Pinili niyang huwag pakinggan ang kahit ano ron. Nasa likod ng counter, si Aling Rosa, pinupunasan ang parehong pwesto na 3 beses na niyang napunasan. Matigas ang panga niya. Palipat-lipat ang mata niya kina Chaloy at Macario na tila nanonot ng mitsangang dinamita na papaupos na. Naghintay si Chaloy. Gusto niyang reaksyon, panginginig, isang tingin kahit ano, wala siyang nakuha. Kaya, tumayo siya. Tumunog ang silya ng tumayo siya. Maingay ang bota niya sa sahi na baldosa. 3 hakbang, 4, 5. Uminto siya mismo sa tabing inuupuan ni Macario. Sobrang lapit kaya amoy ni Macario ang mumurahing pabango at ang yosi na hinitit nito sa parking lot. Kinakausap kita. Dahan-dahang ibinaba ni Macario ang kanyang kape. Tiniklop niya ang diaryo at inilapak sa counter. Pagkatapos ay tumingala siya kay Chaloy. Narinig kita ng malinaw. Ah, ganun? Bakit hindi mo ako pinapansin? Dahil wala sam nga sinabi mo ang may halaga para sagutin. Tumahimik ang buong Charindria. Hindi ang komportableng katahimikan ng isang payapang Sabado. Ang uri ng katahimikan na nangyayari kapag nararamdaman ng mga tao na may masamang mangyayari mismo sa harap ng kanilang inaalmusal. Namula ang lig ni Kaloy. Naksimula sa kwelyo at gumapang pataas sa kanyang tainga. Tumigas ang panga niya. Ipinatong niya ang 2 kamay ng palapat sa counter sa makabilang gilid ng plato ni Macario at yumuko papalapit. Kilala mo ba kung sino ako? O, kilala mo ba ang tatay ko? O, kung ganun, alam mo kung paano tumakbo ang mga bagay rito. Kaya pag nagsalita ako, makinig ka. Ganyan ang batas dito. Hindi umatras si Macario, hindi rin sumulong. Tinapatan lamang niya ang titik ni Chaloy tulad ng isang lalaking nakaharap na sa mas malalang panganib kaysa sa isang 28 anyos na siga sa loop ng Charindria. Iho, 11 taon na akong kumakain dito. Nandito rin ako ulit sa susunod na Sabado. Kung ano man ang hinahanap mo ngayong umaga, hindi mo makikita sa lamasang ito. Nanginig ang mata ni Chaloy. Iyon ang nakakainis kay Macario. Hindi siya nagbibigay kahit ano para kumapit ka. Walang galit, walang takot, kalmado lang. At ang pagiging kalmado ay labis na ikinagalit ni Chaloy. Humarap siya kay Aling Rosa. Rosa, hindi comfortable ang mga customer mo sa lalaking ito? Tumigil sa pagpupunas si Aling Rosa. Tinitigan niya si Chaloy sa mukha. Ikaw lang ang tanging tao na nagpapakaba sa mga tao rito. Chaloy, ano ka mo? Narinig mo ako. Mas matagaw nang customer dito si Macario kaysa sa sinimulan mong gimagahichi. Vala siyang ginagambala. Numichi si Kaloy. Nungunichi hindi iyong totong ngichi. Ito yung uringang ngiti na nauna bago ang isang banta. Alam mo, Rosa, kausap ko ang tatay ko nung isang araw. Nabanggit niya na overdue na ang sanitary permit mo. Sabi niya, nakakapanghinayang kung may magpapadala ritong tao para haluhugin at inspeksyonin ang kusina mong ito, nanatili ang mga salita sa hangin tulad ng usok. Alam nga lahat ng regular sa Karindria kung ano talaga ang ibig niyang sabihin. Hindi ito tungkol sa health codes. Tungkol ito sa kapangyarihan. Kung sino ang meron nito. Kung sino ang wala. Nanginig ang kamay ni Aling Rosa. Hindi dahil sa takot, kundi sa matinding galit. 22 taon niyang itinayo ang lugar na ito. Bawat mesa, bawat resip, bawat madaling araw ngang pagising, tapos itong bata na ito, ay nagbabantang sirain ang lahat dahil lang ayaw niyang palayasin ang isang taubay sa kulay ngang balat at antas nito sa buhay. Ibinuka niyang bibig niya para sumagot. Pero naunang magsalita si Macario. Tama na yan. Sinabi niya ito ng mahina. Pero matigas, tulad NG isang taong sanay magutos na sinusunod NG iba. Huwag mo siyang idamay.
Nasa akin ang problema mo. Kaya sa akin mo lang ibaling. Ikiniling ni Chaloy ang ulo niya. Problema ko. Tanda, ikaw ang problema. Pumitik siyang daliri kay Kevin nang hindi lumilingon. Kevin? Halika rito. Tumayo si Kevin mula sa upuan. Inayos ang sinturon at lumakat ng mabagal. Tila gusto niyang makita ng lahat ang kanyang tsapa at baril. Pumuwesto siya malapit sa pintuan sa harap. Hindi eksaktong hinaharangan ito, pero sapat lang ang lapit. Malinaw ang mensahe. Off-duty si Kaloy, pero si Kevin ay hindi. Isang matandang babae sa kanto ang humila ng kanyang bag palapit sa katawan niya. Isang batang mag-asawa malapit sa bintana ang tumigil sa pag-usap. Inilihis ng isang ina ang mukhang anak niya palayo sa counter. Nararamdaman ng lahat. Nag-iba ang graffiti sa loob ng kwarto? Hinahatak nito ang lahat papunta sa counter kung saan nakaupo si Machario. Ganito ang mangyayari? Sabi ni Chaloy. Dinuro niya ang dibdib ni Machario gamit ang hintuturo niya. Tatayo ka, lalabas ka sa pintong iyan, at hindi ka nababalik. Hindi ngayon. Hindi sa susunod na Sabado, kailanman. Tumingin si Machario sa daliring nakaturo sa dibdib niya at ibinalik ang tingin kay Chaloy. Hindi. Isang salita. Iyon lang ang sinabi niya. At sumabog itong parang granada. Nalukot ang mukha ni Chaloy. Ang pamumulasalik niya ay umakyat hanggang no. Hinawakan niya ang diaryo ni Machario sa balikat at buong lakas siyang hinila mula sa upuan. Umikot ang upuan at bumangga sa katabi nito. Nahulog ang plato ni Machario mula sa counter at nabasak sa sahig. Tapa, sinangak, itlog. Basak na porselana kumalat ang lahat sa baldosa. Nakakapit si Macario sa gilid ni mesa. Tumunog ang gabazo. Napasinghap ang isang babay. Hindi siya bumaksak. 31 taon sa militarang. Nagturo sa katawan niyang saluhin ang impact. At balansehin ang sarili bago pa man marehistro ngang utak niya ang tama. Sabi ko, layas. Hinawakan na siya ngayon ni Chaloy sa kwelyo gamit ang dalawang kamay, pinilipit ang tela, at kinalatkat siya papunta sa pinto. Kumaskas ang mabota ni Machario sa baldosa. Hindi siya lumabang. Hindi dahil sa hindi niya kaya, kundi dahil pinili niyang huwag manlaban. May pagkakaiba ron? At ang pagkakaibang iyon ang pinakamahalaga sa lahat. Tumunog ang tansong kampanilya sa ibabaw ng pinto. Isang masayang maliit na tunok na walang karapatang maging bahagingang sandaling iyon. Itinulak ni Chaloy si Machario palabas ng pintuan. Bumaksak si Machario sa bangketa. Tumama ng malakas ang kanan niyang tuhod sa simento. Nagasgas at nagdugo ang kanyang palat. Napunit ang tahi sa balikat ng kanyang canvas jacket. Nakatayo si Chaloy sa pintuan. Ang sikat ng araw ay nasa likuran niya at may anino sa kanyang mukha. Humanap kang lugar para sa makauri mo, aso? Pagkatapos ay bumalik siya sa lukna. Charinderya? Nakangiti? At tinapik sa balikat si Kevin na tila nanalo sila sa isang laro. Sa loop, 12 tao ang nanatiling estatwa. Nakataas ang ngatinidor, nakabuka ang bibig, nanlalaki ang ngamata. Walang gumalaw, walang nagsalita. Isang babae malapit sa bintana ang nakalabas ang cellphone. Nanginginig ang kanyang makamay. Nakarecord ang kamera. Sa labas, nakaupo si Mang Machario Santos sa bangketang bayang pinanganakan niya. Dumudugo ang tuhod niya na tumagos sa kanyang maong. Ang kanyang mapalat ay sariwa at mapula. Ang diaket na iniregalo sa kanyang asawa niyang, si Belen noong anibersaryo nila, ay sira sa balikat. Hindi siya sumigaw, hindi niya hinampas ang lupa, hindi siya humingi ng tulong. Huminga siya ng malalim, tapos isa pa. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa simento at idiniin para makatayo. Dahan-dahan.
Tulad ng pagtayo ng isang lalaking gustong iparating sa iyo na pinili niyang bumangon. Hindi dahil inutusan mo siya. Tumakbong palabas sa pinto si Aling Rosa. Kasabay ngang tunong ng panilya. May basang-basahan siya sa isang kamay at matinding galit sa kanyang nga mata. Mac! Mac, ayos ka lang ba? Patinggin ng mga kamay mo. Ayos lang ako. Rosa, hindi ka ayos. Yung gagong bata na yun, nandun pa sa tindahan ko. Diyos ko po. Rosa, inilagay ni Machario ang kamay niya sa braso nito. Dahan-dahan, kalmado. Ayos lang ako. Tiningnan siya ni Rosa. May luha sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa uring galit na walang mapuntahan. Pinapagan ni Macario ang kanyang matuhod, inayos ang napunit niyang diaket, at tumayo rin sa bangketang iyon habang nadurugo, dala-dala ang parehong tuwid na postura na dinala niya sa Lub Enge 3 dekada nege serbisyo. Sa Lub Enge Karinderya, umupo si Kaloy Delgado mismo sa inupuan ni Macario. Kinuha niya ang natirang kape ni Machario at humigop dito. Rosa! Pwede bang lutuan mo akong bagong tapa at itlog dito? Naglakat si Machario papunta sa kanyang pick-up. Nakaparada ito sa dulong lote. Isang dark green na Toyota Hilux, 10 taon ng luma. Malinis, pero hindi pansinin. Ang uring sasakyan na minamanehong isang tao kapag hindi niya kailangang mapansin siyang iba. Binuksan niya ang pinto sa gawing graver. Sariwa pa ang sugat sa mga palat niya mula sa simento. Ang malilit na patang dugo ay namo sa palat niya na parang pulang hamog. Kumuha siya ng tissue sa glove compartment at idinin ito sa gasgas sa kanan niyang tuhod. Hindi siya tumatakbo. Hindi siya nagtatago. Inilalayo niya ang sarili sa gulo. Sa paraang alam gawin ng isang lalaking may 31 taon ng pagsasanay sa militar. Huwag palalayin ang sitwasyon. Umatras. Huwag ibigay sa kanila ang gusto nila. Ngunit, hindi pa tapos si Chaloy. Bumukas ang pintong charinderiya. Tumunog ang tansong kampanilya. Lumabas si Chaloy habang nakasunod si Kevin, 2 hakbang ang layo sa kanya. Nakasuot muli ang shades, ang mahinlalaki ay nakasuksok sa belt loops at naglalakat ng mabagal. Ang paraan ngang paglakat ng isang lalaking nag-aakalang kanya ang buong mundo. Huy! Huy! Saan mo babalak pumunta? Hindi lumingon si Machario. Tiniklop niya ang tissue at ibinulsa. Alis na ako. Iyon ang gusto mo, diba? Wala akong sinabing pwede kang umalis. Sabi ko pwede kang umalis ng charinderiya. Wala akong sinabi. Tungkol sa parking lot. Lumingon si Macario. Tiningnan si Kaloy. At pagkatapos ay si Kevin. Ang kamay ni Kevin ay nakapatong sa kanyang sinturon. Hindi sa baril niya, pero sapat ang lapit para magpadala ng mensahe. Ano bang gusto mo, Chaloy? Gusto kong malaman kung sino ka. Patingin ng ID mo. Off-duty ka. Wala kang karapatan para hingan akong ID. Ngumiti si Kaloy. Yung parehong ngiti mula sa loob ng kainan. Ang ngiti na, nauna, bago ang banta. Off-duty ako. Pero si Kevin hindi. Itinuro niyang hinlalaki niya ang pulis. Kevin, hingan mong ID ang mama. Humakbang paharap si Kevin, tumikim, at sinubukan na gawing formal ang boses niya. Sir, kailangan ko pong makita ang ID ninyo. Tiningnan ni Machario si Kevin ng matagal. Pwede siyang makipagtalo. Mas alam niya ang magarapatan niya kaysa sa 2 lalaking ito. Ngunit, alam din niya kung ano ang nangyayari sa mga ordinaryong tao na nakikipagtalo sa mga may tapa sa maliliit na probinsya. Dumukot siya sa likod ng bulsa niya. Mabagal. Sinisiguro na laging nakikita ang 2 kamay niya. Kinuha niya ang wallet niya at iniabot ang kanyang LTO driver's license. Kinuha ito ni Kevin. Naglakad pabalik sa police cruiser niya at chinek ito sa sistema. Nakatayo si Machario sa tabingang kanyang pickup. Ang nga braso ay nasa tagiliran niya.
Painit na ng painit ang araw ngang umagang iyon. Tumulo ang isang butil ngang pawis sa gilid ng lik niya. Paglipas ang 2 minuto, bumalik si Kevin. Malinis siya. Walang warrant, walang record, walang kahit ano. Tumigas ang panga ni Chaloy. Hindi niya gusto ngang malinis. Kapag malinis, ibig sabihin, wala siyang pwedeng ikasorito. Kapag malinis, ibig sabihin ang matandang ito ay kung sino talaga ang pinapakita niya, isang masunurin sa batas na mamamayan na tahimik sa sarili niyang buhay. Pero si Chaloy Delgado ay hindi kumikilos base sa katotohanan. Kumikilos siya base sa nararamdaman niya. At ang nararamdaman niya ngayon ay ipinahiya siyang lalaking ito dahil hindi ito natakot sa kanya. Parang may hindi tama. Nagsimulang maglakad si Chaloy paikot sa pickup ni Machario. Mabagal na pag-ikot, ipinapasadya niya ang kamay niya sa gilid ng sasakyan na tila nag-inspeksyon ng baka. Alam mo, Kevin, parang may naamoy ako. Amoy na ano? Illegal na droga, shabu o marijuana. O sigurado, galing sa sasakyang ito. Kalmado ang boses ni Machario. Walang droga sa sasakyang ito. Kailanman ay walang pumasok na droga sa sasakyang ito. Pues, tingnan natin. Kevin, buksan mo yan. Nag-alangan si Kevin, kahit isang segundo lang. Isang kislap ng kung ano, marahil konsensya. O baka kabalang, ang dumaan sa mukha niya. Pagkatapos, ay nawala ito. Binuksan niya ang pinto ng pasahero sa sasakyan ni Machario nang walang pahintulot, walang search warrant, walang probable cause. Nagsalita si Machario ng malinaw. Sapat ang lakas para marinig ng kahit sino. Hindi ko pinapahintulutan ang paghahaluhok na ito. Formal kong sinasabi na hindi ako pumapayag dito. Noted, sabi ni Kaloy. Hindi man lang siya nakatingin kay Machario. Kasalukuyan na siyang naghahaluhog sa glove compartment. Rehistro ngang sasakyan, isang pakete ngang tissue, isang maliit na flashlight. Itinapon niya ang bawat gamit sa upuan na parang naghahalungkat lang ng basurahan. Hinaluho ni Kevin ang likod ng upuan, ang floor mats, isang lumang kumot, at isang salamin sa mata na nasa loop ng lalayan. Wala. Tapos nakita ito ni Chaloy. Sa ilalim ng likod na upuan, isang nakalok na kahong bakal, dark brown, kasing laki ng isang kahon ng sapatos. Mabigat. Aba-aba. Ano kaya ang meron tayo rito? Tumigas ang panga ni Machario. Sa unang pagkakataon ng umagang iyon, may nag-iba samga mata niya. Hindi takot. Isang bagay na mas malalim. Isang pagiging protektibo. Personal na pag-ari ko iyan. Nakalok iyan. At wala kayong karapatang buksan iyan. Kevin, bigyan mo ako ng pangsungkit para mabuksan to. Is greater than Kaloy. Parang hindi na yata natin dapat is greater than nautalba ako. Buksan mo is greater than kumuha si Kevin ng flathead screwdriver mula sa toolkit ng patrol car. Inyabot niya ito kay Kaloy. Idiniin ito ni Chaloy sa kandado at pinilipit. Bumigay ang murang kandado ng may lagutok. Binuksan niya ang kahon. Sa loob, nakalatak sa isang dark velvet na tela, ay 4 na bagay, isang kupas na litrato. Nye serbisyo sa militar. Isang batang sundalo na naka-dress uniform. Tuwid ang tayo, nakatingin sa unahan. Isang maingat na nakatiklop na watawat ng Pilipinas sa isang tatsulok na frame. Isang leather-bound na journal na gastado ng mga gilid. At isang maliit na velvet box. Kinuha ni Chaloy ang velvet box at binuksan ito. Sa loob, nakaupo ang isang medalya ng Gintong Cruz, Gold Cross Medal. Bahagyang kupas na ang ribbon nito. Ngunit kumikinang pa rin ang medalya sa ilaw. Itinaas niya ito gamit ang 2 daliri na parang laruan galing sa kahon ng cereal. Ano to? Ano? Nabili mo ba to sa rekto? O napulot sa ukay-ukay? Walang sinabi si Machario.
Ngunit ang kanyang makamay, ang matatak at disiplinadong makamay na iyon, ay kumuyom sa tagiliran niya. Inihagis ni Chaloy ang medalya. Basta na lang inihagis. Tumama ito sa aspalto. Tumalbog at gumulong sa ilalim ng pickup. Basura. Ibinaksak niya ang kahon sa lupa. Dumulas ang litrato sa kalsada. Nilipat ng hangin ang mga pahinang jurnal. Kevin, wala akong nakikitang ilegal, pero ang taong ito ay malinaw na may problema sa pag-ugali sa loop ng Charindria kanina. Tingin ko kailangan natin siyang i-hold dito hanggang sa malaman natin kung ano ba talagang nangyayari. Inilabas ni Kevin ang posas niya at tiningnan si Machario. Sir, kailangan ko pong paupuin kayo diyan sa bangketa. Sa anong kaso? Obstruction. Obstruction ng alin? Walang sagot. Dahil walang may sagot. Walang krimen, walang kaso. Walang iba kundi dalawang lalaking may tsapa at kilalang apelyido at isang lalaking moreno na tumangging matakot sa kanila. Umupo si Machario sa bangketa. Isang 63 anyos na matanda. Isang veterano, nakaupo sa samantadong bangketa sa labas ng Charindria sa sarili niyang bayan. Kumikirot ang magatuhot niya. Sariwa pang sugat sa mga palat. At ang kanyang gold cross ay nandun sa ilalim ngang. Sasayan niya sa putikan. Tumayo si Kaloy sa likuran niya, inilabas ang cellphone, inakbayan si Kevin, at inunat ang braso pataas para kumuhang litrato. Click, isang selfie. Silang dalawa ay nakangiti. Si Macario sa bangketa sa likod nila bilang isang props. Tiningnan ni Chaloy ang litrato at tumawa. Classic. Hindi niya napansin ang babae sa loop ngang Charindria. Yung nasa tabi ngang bintana. Ang babaeng hindi na nanginginig ang makamay. Nakadikit ang cellphone niya sa salamin. Kumikislap pa rin ang pulang dot ng recording. At hindi niya napansin si Aling Rosa sa likod ng pasilyo. Nakadikit ang cellphone sa tainga at mabilis na bumubulong. Obet, Obet, si Rosa to, kailangan mong pumunta ngayon din. Inipit nila si Macario sa parking lot. Masama ito. Sobrang sama. Man, seryoso ka ba? Isipin mo na lang na ang lolo mo, ang taong naglingkot buong buhay niya. Ay, nakaw po. Sa bangketa habang nagsaselfie ang isang gago. Sa likod niya, ang medalya niya ay nasa putikan. At walang sinumang gumagawa ang kahit ano. Upo ka lang barun? Dahil kung anong susunod, walang kaide-ideya si Chaloy. 20 minuto ang lumipas. Nakaupo si Machario sa bangketang iyon tulad ng isang lalaking naghintay na sa mas malalalang lugar. Sa magubat sa Mindanao, sa ma-foxhole sa Sulu, sa mapasilyo ng ospital kung saan laging masama ang balita. Ang 20 minuto ay wala lang para sa taong tulad niya. Dinalhan siya ni Aling Rosa ng isang tasang kape dumaan sa harap ni na Chaloy at Kevin nang hindi sila tinitingnan. Ipinatong niya ang tasa sa bangketa sa tabi ni Machario at pinisil ang balikat nito. Kumapit ka lang, Mach. Ayos lang ako, Rosa. Nakaupo na ako sa mas malalang lugar kaysa rito. Bumalik siya sa loop. Tumunok ang kampanilya sa likuran niya. Nasa loop na ngayon si Chaloy. Nakaupo sa counter at kumakain. Hindi yung pakain niya, pakain ni Macario. Nagluto si Aling Rosa ng bagong tapa at itlog para kay Macario bago nakagulo ang lahat. Hinila ito ni Chaloy at kumain na parang siya mismo ang umorder. Rosa, malamig na ang itlog. Pwede bang initin mo to para sa akin? Hindi sumagot si Aling Rosa. Nakatayo siya sa rehistro habang nakahalukip-kip at nakatingin sa parking lot. Nagsalita si Chaloy habang puno ang bibig. Maingay. Nagyayabang kay Kevin kung paano ayusin ng tatay niya ang lahat. Relax ka lang. Kahit magreklamo pa ang matandang yan, ibabaon yan ni Daddy. Lagi niyang ginagawa. Yan. Naalala mo yung nangyari last summer? Wala na. Parang walang nangyari. Tumango si Kevin.
ngunit hindi na siya tumatawa ngayon. May kung anong nararamdaman siya sa paraan ng paguponi, matyaryo sa bangketa, kalmado, tahimik, parang may hinihintay na partikular na tao o bagay, kaya kumukulo ang sikmura ni Kevin. Kinuha ni Chaloy ang cellphone niya at tinawagan ang tatay niya. "Hello, Dad!" "Oh, may isang tao dito kina Rosa na gumagawa ng gulo. Walang seryoso. Ako na bahala. Gusto ko lang sabihin sa iyo, in case may tumawag." Ibinaba niya ang tawag. Kumagat ulit ngang tapa. Pinunasan ang bibig ng likot ng kanyang kamay. Tapos tumingin si Kevin sa bintana. "Chaloy." "Ano?" "Chaloy, tingnan mo." Isang itim na SUV ang pumasok sa parking lot. Red plates. Gobyerno. Tinted ang salamin. Huminto ito 15 talampakan mula sa kung saan nakaupo si Macharyo. Sumunod ang ikalawa. Tapos ang ikatlo. Umungol ang makina. Mababa at mabigat. Ang uringang tunok na nagpapabigat sa dibdib mo bago mo pamaintindihan kung ano ba talaga ang tinitingnan mo, dahan-dahang tumayo si Chaloy. Nasa kamay pa rin niya ang tinidor. Bumukas ang pinto ngang nangungunang sasakyan. Isang lalaki ang lumabas. Matangkad siya. Nasa mid. 60s. At suot niya ang buong dress uniform ng Armed Forces of the Philippines, AFP. Madilim na berdeng uniforme, gintong butones, at mga ribon na nakatakip sa kaliwang bahagi ng dibdib niya tulad ng isang pader ng kulay. At sa bawat balikat, 4 na bituin. 4 na pilak na bituin sa bawat balikat. Si General Roberto Villanueva, Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, 2 opisyal ang lumabas sa likuran niya. Pagkatapos, isang military attorney na nakauniforme at ang driver na naiwan sa tabing sasakyan na makasalikop ang makamay. Hindi tumingin ang general sa charinderiya, hindi niya tiningnan si Chaloy sa bintana, hindi niya tiningnan ang nga mukhang nakadikit ngayon sa salamin. Naglakat siya ng diretso kay Macharyo. Nakita siya ni Macharyo na papalapit. Ibinaba niya ang kape sa bangketa. Idinin ang gasgas niyang palat sa tuhod niya. At dahan-dahang tumayo. Mabagal, matatag, parehong paraan ng pagbangon niya mula sa simento 1 oras na ang nakararaan, pinipiling tumayo. Huminto si General Villanueva, 3 talampakan sa harap niya. Tahimik ang buwang parking lot. Walang ibon, walang trapiko. Kahit ang hangin ay parang nagpigil ng hininga. At pagkatapos, si General Roberto Villanueva, isang 4-star general ng Armed Forces of the Philippines, isa sa mga may pinakamataas na ranggo na opisyal ngang militar sa buong bansa, ay itinaas ang kanyang kanang kamay para sumaludo. Sumaludo siya. Una kay Mang Macharyo Santos. Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo ang isang bagay. Sa militar niyang Pilipinas, ang mas mababang ranggo ay laging unang sumasaludo sa mas mataas na ranggo na opisyal, laging ganun. Ang sarhento ay sumasaludo sa kapitan, ang koronel ay sumasaludo sa general. Ganun ang patakaran. Ngunit may isang pagbubukot, ang medalya ngang kagitingan. Medal of Valor. Kahit anong ranggo ngang sundalo, kahit gaano karaming bituin. Laging sumasaludo una sa isang nakatanggap ng medalya ngang kagitingan. Ang isang 4-star general, ang Chief of Staff, kahit ang mismong Presidente NG Pilipinas ay unang magsisimula NG Saludo. Si Macharyo Santos ay isang retired Sergeant Major, 31 taon ng serbisyo, ilang beses na na-deploy sa Mindanao at Sulu, at nakatanggap ng medalya ng kagitingan. Ang pinakamataas na parangal militar na maaring ibigay ng Republika ng Pilipinas sa isang tao. Wala ang medalyang iyon sa kahon niya. Ang medalyang iyon ay nakadisplay sa AFP Museum sa Camp Aguinaldo.
Ang gold cross na itinapon ni Chaloy sa putikan ay isa lang sa marami niyang medalya. Inayos ni Macharyo ang napunit niyang dayaket, itinaas ang kanyang baba, at ibinalik ang saludo. Malinis, matalim, perpekto. Tila ba hindi nawala sa kanyang nga buto ang 31 taon. Ibinaba ni Villanueva ang saludo, humabang paharap, at kinuha ang kamay ni Macario gamit ang dalawang kamay niya. Sergeant Major Santos, natanggap ko ang tawag. Nasa Camp Aguinaldo ako. Nagmadali. Akong pumunta. Salamat sa pagpunta, Obet. Ayaw ko na sanang palakihin ang gulo. Malaki na ang gulong ito, Mac. Salop ngang charinderiya. Nakatayo si Chaloy Delgado sa bintana. Nahulog na ang tinidor mula sa kamay niya sa nakalipas na 1 minuto. Namumutla ang mukha niya. Hindi na mapula. Puti. Ang uringang pamumutla na nangyayari kapag ang lahat ng dugo sa katawan mo ay nagpasyang lisanin ang ulo mo ng sabay-sabay. Nasa likuran niya si Kevin. Inalis na niya ang shades niya. Wala na sa malapit sa baril ang kamay niya. Nakalawit na ito sa kanyang tagiliran. Walang buhay. Natila hindi nasa kanya ang sariling kamay. Lumapit ang babaeng may cellphone sa may pinto. Nagre-record pa rin. At kumikisla pa rin ang pulang dot. 12 taon na hindi nagsalitang kahit ano. Ay nanonood ngayon sa bintana kung paano hawakan ng isang 4-star general ang kamay ng taong hinayaan nilang kalatkarin sa sahig. Lumingon si General Villanueva. Tiningnan niya ang charinderiya, pagkatapos ang parking lot. Pagkatapos si PO1 Kevin Soriano na nakatayo malapit sa pintuan na tila ba isang taong nakalimutan kung paano gumana ang mapa. Ikaw, pulis. Halika rito. Naglakad papalapit si Kevin o sinubukan niya man lang. Kumaskas ang bota niya sa aspalto na parang bumibigat ng 50 pounds ang bawat isa. Huminto siya, 5 talampakan mula sa general. Hindi siya makatingin ng diretso rito. Alam mo ba na gumawa ka lang ng ilegal na paghahaluhog sa sasakyan ng taong ito? Walang waran? Walang probable cause? Walang pahintulot? Ibinuka ni Kevin ang bibig niya. Walang lumabas na boses. Alam mo ba na idinetine mo ang taong ito ng walang kaso? Isang taon na walang ginawang krimen. Isang taon na nagsilbi sa bansang ito sa loob ng 31 taon. Isang taon na nakatanggap ng medalyang kagitingan mula sa presidenta ng Pilipinas. Nanginig ang ibabang labi ni Kevin. Mukha siyang batang nahuling na nanakaw at ngayon lang na-realize na nakatayo pala ang mga magulang niya sa likuran niya. Sir, ang sabi po ni Chaloy hindi ko tinatanong kung anong sinabi ni Chaloy. Tinatanong ko kung anong ginawa mo. May kausap na sa telepono ang military attorney ni Villanueva. 3 magkakasunod na tawag. Sa Provincial Police Headquarters sa opisina ng Ombudsman at isang kontak sa Public Affairs Division ng DND. Mabilis at mahina siyang magsalita. Nagsusulat sa maliit na notebook sa pagitan ng matawag. Tapos tumingin si Villanueva sa pinto ng charinderiya. Nasaan siya? Ang nagsimula nito. Lumabas si Chaloy Delgado. Hindi na siya nagmamayabang ngayon. Hindi na nakabuka ang mga braso niya. Hindi na nakasuksok sa belt loops ang mga hinlalaki niya. Lumakat siya sa pintuang iyon na tila isang taong papasok sa korte kung saan may hatol na bago pa magsimula. Sir, ano po? Misunderstanding lang po ito. Hindi ko po alam na pinutol siya ni Villanueva. Hindi sa sigaw. Sa boses na sobrang kalmado, na mas masahol pa kaysa sa anumang sigaw. Hindi mo alam na ano? Hindi mo alam na veterano siya? Hindi mo alam na may medalya nga kagitingan siya? Sabihin mo sa akin, iho, kung wala siyang medalya, kung isa lang siyang ordinaryong 63 anyos na matanda na nag-almusal, tama ba ang ginawa mo sa kanya? Ibinuka ni Chaloy ang bibig niya, isinara, at ibinuka ulit. Wala. Iyon din ang naisip ko.
Pumunta si Aling Rosa sa pintuan, nakahalukip-kip, mapula ang mamata pero palaban. General, nakuha ko ang CCTV footage. Bawat segundo simulan nung pagpasok niya hanggang sa pagdating niyo. Pati audio. Dining. Itinaas ng babaeng may cellphone ang device niya mula sa likuran ni Aling Rosa. Nakuha ko rin po ang lahat ng ginawa niya. Tumango si Villanueva. Mabuti. Itago niyo yan. Kakailanganin ninyo iyan. Pakalipas ang 15 minuto, isang sasakyan mula sa Provincial Police, PNP Provincial Command, ang pumasok sa parking lot, hindi San Isidro PD, Provincial. Labas na ito sa kontrol ni Hepe Delgado. 2 pulis ang bumaba. Dumiretso sila kay Chaloy. Carlos Delgado. Inaaresto ka. Physical injuries. Unlawful detention. Pagnanakaw ng government property. At paglabag sa civil rights. Gumuho ang mukha ni Chaloy. Pagnanakaw? Anong pagnanakaw? Yung medalyang itinapon mo sa lupa, sir. Pag-ari iyon ng gobyerno? At isang pambansang parangal. Sinadya mo itong sirain at itapon. Inikot nila siya at pinosasan ang makamay sa likod. Ang lagutok ng posas ay umaling-aungaw sa malumang gusali ng plaza. Si PO1 Kevin Soriano ay agad na isinailalim sa administrative leave on the spot. Kinuha ang tsapa niya. Kinuha ang baril niya. Hindi nakaon ang kanyang body camera sa buong insidente. Siyempre hindi, pero hindi iyon mahalaga. Nakita ng CCTV ni Aling Rosa ang lahat. Nakuha ng cellphone ng bystander ang lahat. Bawat salita, bawat tulak, bawat tawa. Makalipas ang 20 minuto, nakaupo si Chaloy sa likod ng mobile ng Provincial Police. Nilabas niya ang cellphone niya gamit ang nakaposas niyang kamay at tinawagan ang tatay niya. Dad, kailangan mo akong kunin dito. Inaaresto nila ako. Nababalo na sila. Tumawag ka ng kakilala natin. Tumawag si Gerardo Delgado. Tinawagan niya ang provincial director. Voicemail. Tinawagan niya ang piskal. Voicemail. Tinawagan niya si Judge Navarro na may utang na loob sa kanya mula 6 na taon na ang nakakaraan. Voicemail. Walang sumagot. Kahit isa. Nagbago ang takbo ng politika ng oras ding iyon. Walang gustong madamay ang pangalan nila sa isyong ito. Pabalik sa parking lot, lumuhod si Mang Machario sa tabi ng pickup niya. Inabot niya ang ilalim ng sasakyan at kinuha ang kanyang Gold Cross medal. Pinakpagan niya ang putik gamit ang hinlalaki niya. Hinawakan ito sa palat niya ng ilang sandali. Pagkatapos ay ibinalik ito sa velvet box, ibinalik sa kahon, at isinara ang takip. Nakipagkamay siya kay Villanueva sa huling pagkakataon. Nagpasalamat kay Aling Rosa. Sumakay sa pickup niya at umuwi. Walang mahabang talumpati, walang selebrasyon, walang nakataas na kamao. Isang lalaki lang na nakmamaniw pauwi sa isang Sabado na umaga. Ang eksaktong dapat ay ginagawa niya 1 oras na ang nakakaraan. Kumalat sa internet ang video bago pamakuhanan ng mugshot si Chaloy, ang babae mula sa Charinderia. Ang pangalan niya ay Liza Mendoza. 34. Ina ng 2 bata. Ini-upload niya ang video sa lahat ng social media na meron siya. Walang filter, walang edit, walang caption, maliban sa 7 salita. Ito ang nangyari sa San Isidro ngayon. Pagsapit ng Sabado ng gabi, mayroon na itong 400,000 views. Pagsapit ni Linggo na umaga, 1,2 milyong. Pagsapit ng Lunes ng hapon, 4.2 milyon. At patuloy na tumataas. Ang pamagat na pinakamabilis kumalat sa bawat share, bawat repost, bawat balita. Anak nga hepeng ang pulis, sinaktan ang isang veterano na may Medal of Valor sa Carinderia. Napanood ito sa TV Patrol nung Lunes ng gabi. Binalita rin sa 24 oras at Frontline Pilipinas kinabukasan.
Sa unang pagkakataon, sumang-ayon ang lahat ng network sa isang bagay. Hindi may kakaila ang video. Walang anggulo na pwedeng magpalabas kay Chaloy nga. Kahit ano kundi kung ano talaga siya. Sumabog ang comment section. Libo-libo, mabaterano na naglingkot kasama ang nga taong tulad ni Macharyo. Mga magulang na naisip na baka tatay nila, yung nakaupo sa bangketa, mga estranghero na hindi pa nakapunta sa San Isidro at hindi kailanman pupunta ron. Pero naramdaman ang gaspang ng simento sa tuhod ni Macharyo na tila sarili nila ito, ang mga organisasyon ng mga veterano ay naglabas ng formal na statement sa loob ng 48 oras. Ang Veterans Federation of the Philippines, PMA Alumni Association, at AFP Retirees Association. Bawat statement ay may parehong mensahe. Nagdugo ang lalaking ito para sa bayan niya at hinayaan siyang kalatkarin sa sahig ng isang tsarinderya. Nagsagawang ang investigasyon ang Commission on Human Rights. CHR. Hindi lang kay Kaloy, kundi sa buong San Isidro Police Station. Dahil isa lang ang tanong ng lahat ng nakapanood sa video, kung kaya itong gawin ni Chaloy sa publiko, sa harap ng kamera, sa gitna ng araw, ano pa kaya ang nagawa niya nung walang nakatingin? Sinagot iyon ng Secretary of Justice at ng Ombudsman. Ang pangalan niya ay Katrina Valderrama. Naglunsad siya ang formal na investigasyon noong Miyerkules pagkatapos ang insidente. Hinugot ng opisina niya ang bawat reklamo na isinampalaban kay Chaloy Delgado sa nakalipas na 5 taon, May 11. 11 na reklamo. 3 rito ay tungkol sa pananakit. Lahat ng biktima ay mga mahihirap na tao. Pare-parehong isinampa sa San Isidro Police Station at pare-parehong naglaho. Walang investigasyon. Walang follow-up. Walang papel. Bigla na lang silang nawala pagdating sa lamesa ni Hepe Gerardo Delgado. Isa sa reklamo ay mula sa 19 anyos na estudyante na pinatigil dahil putpot ang gulong ng motor. Pinadapas siya ni Chaloy sa kalsada ng 20 minuto noong Enero sa basang aspalto. Nagreklamo ang bata. Walang nangyari. Ang isa ay mula sa 46 anyos na guro. Pumunta si Chaloy sa bahay niya ng 11. Nol gabi dahil sa ingay raw na nireklamo ng kapitbahay. Walang ingay. Tahimik ang bahay niya. Hinaluhog ni Chaloy ang sala niya ng walang pahintulot. Nagreklamo ang guro. Walang nangyari. Ang ikatlo ay mula sa 71 anyos na tindero ng taho. Pinagbintangan siya ni Chaloy na nagnakaw sa convenience store. Kita sa CCTV na nagbayad ang matanda. Pinigil siya ni Chaloy ng 45 minuto sa parking lot. Nagreklamo siya. Walang nangyari. 3 tao, 3 taon, 3 ulat, lahat ibinaon, lumawak ang investigasyon. Pumasok ang PNP Internal Affairs Service sa presinto ni Hepe Gerardo Delgado. Ang natagpuan nila ay isang sistema na binuo sa katahimikan at korupsyon. Mga ulat ng pang-abuso na hindi ipinasa sa kampo krem. Mga insidente ng pamamaril at pambubugbog na nilista. Bilang naayos na ng walang dokumentasyon. Pondo ng istasyon na napunta sa personal na bank account. Ondort na taon nege pamumuno. Ondort na taon nege pagbubulak-bulagan. Ondort na taon nege pagprotekta sa kanyang anak at pagtawag dito bilang serbisyo. Nagsimula ang paglilitis makalipas ang 11 linggo sa Regional Trial Court ng Batangas. Punong-puno ang korte. May mga camera ng news sa labas. Mga reporter galing Maynila. Isang sketch artist sa front row dahil bawal ang kamera sa loob ng sala. Ipinalabas muna ng piskal ang video. 4 na minuto at 38 segundo. Walang boses, walang komentaryo, puro na video. Pagila ni Chaloy sa kwelyo ni Macharyo, pagkababasa ng baso, pakbagsa ng tuhod ni Macharyo sa bangketa, pagtawa ni Chaloy, ang selfie, ang gold cross na tumalbok sa aspalto,
Nanot ng tahimik ang korte. Isang babae sa likod ang naktakip ng bibig. Isang lalaki sa harap ang napapikit nung nangyari ang selfie. Tumuntong sa stand si Mang Macario. Nakasuot siyang itim na barong, walang medalya. Nagsalita siya sa paraang palagi niyang ginagawa, mahina, matatag, at saktong-sakto. Inilarawan niya ang umaga, ang kape, ang diaryo, ang nga unang salita ni Chaloy, bawat detalye, nang walang emosyon. Nang tanungin siyang piskal kung ano ang naramdaman niya nung itinapon ni Kaloy ang kanyang medalya, huminto si Macaryong 3 segundo. Ang medalyang iyan ay ibinigay sa akin ng commander ko na hindi na nakauwi. Dala ko, yan para sa kanya, hindi para sa akin. Tahimik ang buong korte ng matagal pagkatapos niyon. Ipinagtanggol ng abogado ni Chaloy na misunderstanding lang ito, maling desisyon ng isang kabataan na nagkamali. Ginamit niya ang salitang pagsisisi ng 14 na beses sa kanyang closing statement. Bumoto ang korte sa loob ng 3 oras at 40 minuto. Guilty sa lahat ng kaso. Physical injuries, unlawful detention, at pagnyanakaw ng ari-arian ng gobyerno. Hinatulan ng huwes, si Judge Patricia Navarro, na 22 taon na sa pwesto, si Kaloy Delgado, ng 3 taon sa Nubilibid Prison sa Muntinlupa. Walang parole sa unang 18 buwan. Nanatiling nakatayo. At tulala si Chaloy nang basahin ang hatol. Humagulgol ang ina niya. Wala ang tatay niya. Pinayuhan si Gerardo Delgado ngang sarili niyang abogado na huwag magpakita. Hiwalay na nilitis ang kaso ni PO1 Kevin Soriano. Kumuha siya ng plea deal. 18 buwan sa minimum security facility. Permanente siyang inalisan ng lisensya sa pagkapulis. Hindi na siya makakahawak muling tapa. Sumunod ang civil suit. Si Ate Teodoro Teddy Garcia, sikat na civil rights attorney galing Maynila, 20 taon sa serbisyo, kilalang hindi natatalo sa kaso na pinaniniwalaan niya, ang nakrepresent kay Macario. Pinanggalanan sa kaso sina Kaloy Delgado, Kevin Soriano, ang San Isidro Police Station, at ang munisipyo. Nag-award ang korte kay Mang Macario Santos NG umigit kumulang 150 milyong pesos bilang danyos. At dumating din ang oras ni Gerardo Delgado. Nakabuo na ang Department of Justice ng kaso na halos 1 dekadang sakop. Obstruction of justice, malversation of public funds, at pang-abuso sa tungkulin, nag-resign si Gerardo Delgado sa isang Huwebes NG umaga. Sinampahan siya ne kaso sa sumunod na Martes. Ang kanyang 14 taong karera ay hindi nagtapos sa isang press conference, hindi sa isang farewell speech, kundi sa isang maksut na kinunan sa parehong kwarto kung saan kinunan ang litrato ng anak niya 11 linggo ang nakaraan. Ang walang lamang pedestal sa plaza, yung kinatatayuan dating ang mapang-abusong dating gobernador, bumoto ng sabay-sabay ang konseho para palitan ito ngang isang monumento ngang paglilingkot sa bayan. Hiniling nila kay Macario na magsalita sa inaugurasyon. 4 na pangungusap lang ang sinabi niya. Nag-standing ovation ang buong crowd. Pumupunta pa rin sina Macario at Belen kina Aling Rosa tuwing Sabado. Parehong oras, parehong upuan, parehong kape, kapang barako, walang asukal, sa basag-basag na ceramik muk. Nilalagyan pa rin ni Aling Rosa ang tasa niya bago pa man siya umupo. Sinasabi pa rin nila ang parehong linya kada linggo. Magandang umaga, Mac. Magandang umaga, Rosa. Ang napunit na diaket ay napayos na. Dinala ni Belen sa isang sastre malapit sa highway noong Lunes, pagkagaling sa nangyari. Hindi na siya hiningyan ng bayad. Napanood daw ng ginang ang video. Sabi nito, ito na ang pinakakonti kong maitutulong. Sinuot ito ni Macario tuwing Sabado. Nakasabit sa parehong kawit malapit sa pinto. Ikatlo mula sa kaliwa.
Iba na ang itsurang ang Charindria ngayon. Nagpadagdag ng patio sa likod si Aling Rosa. 6 na lamasang may pulang payong. Maga-string lights na kumikinang tuwing hapon. Dumobla ang benta ng pumutok ang balita. Dumadayo ang mga tao galing sa kabilang probinsya para lang kumain sa lugar na napanood nila sa balita. May nakawadrong litrato na nakasabit sa pader sa tabingang rehistro. Sinamang Machario at General Villanueva na nakakamay sa parking lot. Si Aling Rosa mismo ang kumuha ng litrato. Ipinaprint niya ito sa makapal na papel at nilagay sa isang madilim na kwadra ng kahoy. Walang nagtatanong tungkol dito. Alam ng lahat at sa tabingang pinto, sa ilalim ng tansong kampanilya, may maliit na plaka na tanso, 4 na salita. Lahat ay kabilang dito. Bumibisita si General Villanueva minsan sa isang taon. Lagi tuwing tag-init. Nagmamaneho siya mula Camp Aguinaldo gamit ang personal niyang sasakyan. Walang convoy, walang escort, walang bituin sa balikat niya. Isang matandang kaibigan lang na bumibisita sa isa pang lumang kaibigan. Nakaupo sila sa parehong mesa malapit sa bintana. Dinalhan sila ni Aling Rosa ng parehong order. 2 platong tapa, itlog, at sinangag, kape. Walang menu na kailangan. Hindi nila pinausapan yung Sabadong yon. Pinausapan nila ang apo ni Villanueva, nakakapasok lang sa kolehiyo. Pinausapan nila ang gulayan ni Machario sa likod bahay, at ang mangga kamatis na hindi tumutubo ng mayos. Nagtatalo sila kung saan mas magandang mangisda. Sabi ni Villanueva sa Lawang Laguna. Daw, sabi ni Machario, sa Lawang Tal. Hindi sila nakakasundo. Hindi rin sila natatapos sa pagtatalo rito. Pag-alis ni Villanueva, nakakamay sila sa parking lot. Sa mismong pwesto kung saan nangyari ang saludo. Wala sa kanila ang nagbabanggit nun. Hindi nila kailangan. Nasa New Bilibid Prison sa Muntinlupa si Kaloy Delgado. Nagtatrabaho siya sa laundry unit. Wala siyang dalaw. Walang pumasok na pera sa kanyang commissary account. Tumigil na ang nanay, niyang dumalaw noong 3 buwan. Masyado raw malayo ang biyahe. Alam ni lahat na hindi, yon ang tunay na dahilan. Lumipat si Kevin sa Cebu pagkatapos siyang makalaya. Pinalitan ang apelido niya. Nagtatrabaho siya sa isang bodegang auto parts. Hindi na siya nag-apply pa bilang pulis kahit kailan, at hindi na pwede kailanman. Si Gerardo Delgado ay naghihintay NG paglilitis. 3 beses humingi ng delay ang abogado niya. Binasura ito lahat ng piskal. Inaasahan na haharap sa husgado ang kaso ngayong taon. 14 na taon nang ibinaong reklamo. 14 na taon ng katahimikan. Lahat nakalatak ngayon sa papel. Nahihintay na mabasa ng huwes at ng publiko. Ang San Isidro Police Station ay nag-operate na ngayon sa ilalim ng matinding pagmamasid. Obligadong bias training. May civilian oversight board na nagbabantay. Body cameras na hindi maaring patayin habang nakikipag-ugnayan sa publiko. Bawat reklamo ay inililista, sinusubaybayan, at sinusuri ng independent monitor. Hindi ito perpekto. Walang sistemang perpekto. Pero hindi na ito tulad de negati. Inalok ng pera si Liza Mendoza, ang babaeng kumuhang video ng 3 media companies para sa exclusive rights. Tinanggihan niya ang lahat. Sabi niya ang video ay hindi kanya. Pag-ari itong bawat isang taong nakaranas ng ginawa kay Mang Machario na walang general na sumasagot ng tawag. At iyon ang mahalagang leksyon doon, ang kapangyarihan ni Machario ay hindi yung medalya, hindi yung tawag sa telepono, hindi yung general na may dalang 3 itim na SUV, kundi dahil hindi siya sumuko. Nakaupo siya sa bangkatang iyon habang nagdurugo ang palat niya, ngunit buong-buo ang kanyang dignidad. Hindi mo kayang kunin ang isang bagay sa isang tao kung tumatanggi itong bitawan ito. Katang-isip lang ang kwentong ito.
Pero isipin mo kung ang tatay o lolo mo ang nasa bangketang iyon. Ang medalya niya ay nasa putikan. 12 tao ang nanunot lang. Ano ang gagawin mo? Tatayo ka ba? O titingin ka lang sa plato mo? Sabihin sa akin sa comments. Kung tinaman ka sa kwentong ito, mag-like, share, at subscribe